Sumainyo ang kapayapaan, papuri at pasasalan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang hindi niya kayang gawin sa bawat isa? Kaya't patuloy na magtiwala at manalig ng lahat ay kayang gawin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bilang taong patutuo na hindi mo pa nadama ang Diyos Ama sa kanyang kapangyarihan bilang Espiritu, paano mo nga ba maipagsisigaw ang buhay siya kung wala pa siyang hiwagang ginawa sa buhay mo? At kung mahina rin ang pagtitiwala mo sa bawat tutuparin niya, hindi mo rin maipaglalabang siya'y buhay na totoo. Kaya, kung magbibilang pagkatao sa bawat paglilingkod at may pinagdaraanan, tunay na manghihinawa't manghihina na ang loob. Ngunit kay buti ng Ama, ang bawat kahinaan ay kalakasan mula sa Kanya. Ang kawalan ng pag-asa ay pag-asa pa ring binubuhay niya. At ang tunay na pananalig na matapat, patuloy niyang sinisilid sa isip at diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kung lahat lang ng tao na may pinagdaraanan sa buhay ay masusumpungan ng tunay na kalooban ng Ama, imithin yung habang dinadalisay kayo, maglingkod ng maglingkod kayo. Pawang katotohanan lamang na habang may pinagdaraanan kang pagdalisay, lalo mo pang puspusin ang pagtitiwala, pananalig at pananampalataya at lalo mong hanapin kung paano mo mapaglilingkuran ng Ama. Nakalilipas ang bawat maghapon at bangdamag na masarap ang tulong mo kung hindi ka gigisingin. Nakakaraos ka na di mo alam. Buhay ba ang Ama? At doon pala niya napapatotohanan na kung walang magaganap na gayon sa buhay mo, hindi mo mapapakilala siya at di niya mapapakilala kung sino siya sa'yo. Kaya ang bawat kaganapan pala'y dapat pagsuriin. At ang bawat kaganapan pala'y dapat may matutunan. Sapagkat ang bawat kaganapan sa buhay ng tao, isang pag-aaral na mainam. At ang bawat pagkakatotoo ng kaganapang sinabi niya at sinambit sa iyo, isang pagpapatibay ring buhay na nangusap siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buhay nga ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Pawang katotohanan, sa Ama ang lakas, sa Kanya ang kagalakan, sa Kanya ang kasiglahan, at ang kalusugan ng buong katauhan. Kaya't huwag niyong iwawalay siya sa inyong kaisipan. Damhin niyo't namnamin siya sa inyong kalooban. Sa gayo'y patotohanan niya, kailan may di kayo iniiwan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagkalipas mula sa Genesis, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno. Kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang anak,
Sa bawat kapahayagan na patuloy nilalahad at ang bawat paglalahad na patuloy minimithi ng mga anak ng Ama ay mga tutot magising sa katotohanan niya. Ilan kaya ang magsisilbing tunay na tapat at totoong sa Kanya'y tatanggap? Ilan nga kaya ang sasabihin nila, tunay nga ang kahiwaga ng Ama, bakit ako'y mababahala pa? Tunay nga ang kaitibay ng pundasyon niya, bakit ako'y marupok na anak niya? Tunay nga ang lahat pala, maging mga tapat na lingkod niya ay sinusubok pa. Bakit akong walang nagagawa pa, ay magtataka pa? Marapat na ito ang nasa isip ng tao. Ngunit sadyang gayon, hindi lahat ay makakaunawa at di lahat ay makakaunawang-unawa kung ano ang lalahad. At sa Kanya'y nais ipaabot sa lahat. Kaya naman may espiritong magbibigay pang-unawa upang ang walang pang-unaway makaunawa at ang walang pandamay makadama. Ang walang kaalaman ay sidla ng karunungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, isang anak lamang ang pinagkatiwalang ibigay at buhayin kay Abraham. Sa kanyang edad na kay tanda na, bago pa ito na iluwal. At pagkatapos ay isusubok pa sa kanyang matibay na pananalig ang tunay na anak niyang minamahal. Sadyang, kung iisipin mo, ano ba naman itong Diyos na ito? Bakit ako'y ginaganito? Hindi pa ba sapat ang ilang taong kong pagsunod? Nang paghihintay para ako'y magkaanak. Nang paghihintay para matupad ko ang lahat. At pagkatapos itong pinagkaloob niya sa akin, ibinigay niyang kay tagal, isusubok pa rin sa akin. Kung hindi ka nga nakakaunawa, ay matatampuhan mo na siya. At masasabi mo ng, Diyos ko, bakit binuhay mo pa ako? Hindi mo na ba ako tatantanan? Hindi mo na ba ako tatantanan sa mga pagdalisay mo hanggang kailan? At siya ang pawang katotohanan kung magbibilang tao ka lamang. Ngunit sadyang kay buti ng Ama, ang di mo nga kayang unawain ay papaunawa niya. Ngunit paanong makakaunawa ang lahat? Ayaw ang Espiritu niya. Kaya't patuloy niyang inuulat, tanggapin niyong di niyo nakikita. Upang kapag tinanggap nyo, itong magbibigay unawa sa inyong lahat. Ngunit ilan ang tapat na tatanggap at makikipagtotoo? O kay hirap nga namang paliwanagan ng tao. Kaya't kung ikaw lamang ang mag-iisa, at ang bawat kaharap mo'y di makikiisa, tunay na sukong-suko ka na. Ngunit ang wika ng Ama, anak, ang isip mo'y hindi dating ganyan. Ang bibig mo'y di nakakapangungusap ng ganito, at ni puso mo'y hindi matimpiin. Ano't nang makilala mo ko'y binago ko, pagtiwalaan mo lahat ay kaya kong baguhin. Kaya't kung ito lamang ay inyong pakikinggan, at tuwir ang inyong mauuri at masusuring ganap, masasabi niyong tapat ang Ama kailanman, at masasabi niyong di kanya gagapiin, bagkus ang gagapiin niya yaong sa inyo'y umaalipin, upang kayo'y makawala't makalaya na rin. Ngunit paano palalayain kung ang pinananaig ay ang umaalipin? Kung paano ka matakot, kung paano ka mag-alala, kung paano ka mabahala, kung paano mawalan ka ng pag-asa, kung paano ikaw ay manghina, kung paano ikaw ay manglamig, kung paano ikaw ay tumugot na. Bakit hindi nyo tanggapin ang magpapasiglat, magpapaalab ng lahat sa inyong mga nanghihina? Nang maramdaman ninyo, siya pala ang pawang totoo at tapat kanino mang anak. Mga minamahal, ganang pagkatao'y di may sisiwalat ito. Ganang katao ay di mabibigkas ito. Subalit ganang hindi nyo nasilayan na pagtanto nyo baga,
paanong napag-aralan ito ng kapwa niyo tao? At paanong ibibigas niya sa harapan ninyo kung ganang pagkataong talinong pagmumulan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga lipin, bantayan na ninyo rito ang asno, at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon, at babalikan namin kayo. Sapagkat alam niya na ang pinatutupad ng Ama. Ang sinabi sa kanya, ihain mo ang aking anak, na binigay sa iyo na yung anak. Pinabatid na. Sinabi na, ihain mo ang iyong anak, na aking anak na pinahiram ko sa iyo para maging anak. At buong galak na tumalima. Dala-dala ang anak upang ihain at maging totoo tapat sa pangako. At upang ang itong alipin ay walang malaman at walang batid, iniwan. Kaya't silang dalawa ng anak niya ang kasama. Sinong makagagawa nito? Walang taong makagagawang sarili mong anak ay papatayin, maliban kung hibang ka na't baliw. Maliban kung ikay madilim na ang naghahari at walang liwanag. Subalit, ang Diyos bang nag-aatas sa iyo'y wala ring kaisipan? Ang Diyos bang nag-atas sa iyo'y dilim ba ang naghahari? Hindi na siya dapat sambahin kung magkagayon. At lalong hindi na siya dapat sundin kung ang idudulot lang pala sa iyo ay puro pighati na lamang. Pagkatapos kang pinaghirapan, pinagbigyan ka nga sa iyong kahilingan. Iba yun na namang sakit at dosang pagdaraanan. Ano ba naman? Kung pag-iisipan mo bilang tao lamang. Ngunit kay buti nga ng Ama, naway mawawaan ninyo ang pangungusap niya, upang kayong mga hindi makaabot ng kanyang karunungan ay magkaroon kayo ng daloy ng katapatan, upang ang kanyang mga kaalaman na sa inyo'y dapat ipaalam ang siyang maging silbing susi upang kayo'y maging matibay. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng Ama. Ama, ano iyan anak? Tugong pagtanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Ano kayang damdamin nitong si Abraham habang tinatanong siya ng kanyang sariling anak? Dugo ng kanyang dugo. Laman ng kanyang laman. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos na ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't magpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Dahil pakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanyang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa, na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Kung natanto nyo at napagnilayan, sinusukat ng Ama ang katapatan ng sinuman, kung saan niya ang pinakamahalaga sa iyo at alam niyang mahalagang mahalaga, siya pa man din namang isinusubok niya.
O kay hirap to pa rin, Ama. Tunay na kung hindi mo nga sisidlan ng liwanag ang isipan, paano nga ito'y magagawa? At paano ito'y maisusuko? Kaya naman ang sagot at tugon nitong Ama, batid ko yan, mga anak. Kaya naman ang pangunawa kung marapat makaunawa kayo'y binibigay ko. Ngunit paano niyong maunawa ng ginagawa ko? Ayaw niyong sundin ang binibigay kong kamti ninyo at alagaan ninyong makamtan. Sapagkat kung nasa sa inyo ito, hindi kayo mababahala. Ni hindi kayo magtatalusir at magtatanong bakit ganyan. At lalong hindi ninyo gagawing talusirain ang aking salita. Kaya't kung minsan maaring magtanong kayo, kulang pa ba ang paglilingkod ko? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Lahat na nga'y tinalikdan ko para sa iyo, Ama ko. Ano't dinaranas ko pa itong hirap para sa kapwa ko. Na walang pinagkaiba, isinuko ng Ama ang bugtong na anak upang patotohanan ng katapatan at pagmamahal. Subalit, iba ang Ama sa tao na kanyang sinubukan. Nang subukan si Abraham, anak mismo'y iniaalay. Ngunit sabag niya't awat tunay na pagmamahal, ay di siya nagtalusirang gawin, napigilin, nabatid na makaluluha sa kanyang anak na minamahal at mamimighati yung tapat na lingkod niya. Subalit, ang taong hinandugan, ang mga taong pinagparayaan, ang mga taong minahal ng may katapatan, di nila nagunita ang hirap ng naghandog, ang hirap ng nag-alay, ang hirap ng nagbuhay, para lamang sa kaligtasan ng lahat. Ngayon, suriin niyo ang dalawang anggulo ng kaganapan. Si Abraham na naging ninuno, pinaalay ang anak ngunit hindi niloob na mamatay at patayin. Subalit ang anak na isinugo, hindi nalintana ang saktan at pasakitan. Yan ang tao. Ganyan ang tao. Ang kahalagahan ng amay hindi mapapahalagahan. Subalit ang kahalagahan ng mga anak niya ay pinahahalagahan niyang tuwiran. Sino nga kaya ang totoo at matwid na tatanggap na sasabihin niyang, Ama, ang lahat ng itong ginagawa ko'y batid mo at ang pagiging totoo at tapat ko'y batid na batid mo. Kaya't kung niloob mong maganap ito sa buhay ko, nananalig nagtitiwala akong itatawid mo ako nang walang hirap, nang walang sakit, nang walang pighati, nang di gupong-gupo, kundi ako'y titindig mo. Inupo man ako ng kapwa ko, tinindig man akong hirap na totoo, subalit ikaw na nagpapalakas sa mga litid ko, patuloy mong palalakasin, at ako'y isasadyad hanggang magtagumpay. O mga minamahal ko, ganang pag-iisip niyong tao'y hindi niyo maaabot matatarok ito. Ni hindi niyo nga ito malilirip bilang kayo'y pagkatao. Subalit ang wika ko, espiritong taglay na binahagi sa inyo, kung sumasa inyo'y matatanto nyo ang wika ko. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Sapagkat ang wika nga, walang ibinibigay na di kaya at walang hindi kakayanin kapag yaong Ama ang kasama. Net karameneyahana, net karameneyahana,
Nekkaramenayahanam. Buhay bang Ama? Natuloy bang ipapatay ng Ama si Isaac? At bakit kaya tiningnan pat minasdan kung ano ang gagawin nitong si Abraham? Kahirap unawain bilang tao, no? Sino nga kaya ang makasusunod nito? Walang makasusunod. Sinisigurado ko na sa inyo. Maging bilang isang apo kuntsing ay di kaya. Ngunit kaya lamang nakakayanan ng lahat ng nakaya. Ang Diyos Ama ang siyang nagpakaya. Naunawaan niyo na ba ang pahayag at kwento? Kaya pala dapat, kung anong sabihin sa iyo ng Ama, huwag mong pag-alinlanganin na tupdin sapagkat alam niyang makabubuti sa iyo. Huwag mong pag-alinlanganing tuparin sapagkat alam niya ang mabuti para sa iyo. At kung ikaw man ay minasdan niya, kung totoong tutupad ka at susundin mo siya, mahirap man para sa iyo tumalima ka pala. Sapagkat sa pagtalima mo, doon niya pala maibibigay ang tunay na paghahari niya. Sapagkat nang makita kanyang para sa iyo'y mahirap at masakit man, ngunit dahil sa pagtugon mo at pagtapat mo sa kanya bilang katapatang alay mo, ibinigay naman niyang higit pa na makagagalak sa iyo. Kaya nga, kung papaano pinakita rin ng Amang may nakabitin na isang asno, yun ang patotoo ng Ama. Kung alam niyang hindi mo kaya, ngunit sa pagsunod mo lamang sa Kanya, kaya mo kinakaya. Kapag nakita niya ang katapatan mo at pagiging totoo mo sa Kanya, may pamamaraan naman pala siya para ihain at ihandog mo ang bagay sa Kanya. Sapagkat kung nakita niyo ang hiwaga, may nakabitin na isang asno para yaon ang hiyain niya sa makatwid. Laging may nakahanda ang Ama para ihain sa iyo tao. Ngunit bakit? Bakit hindi maganap ang maging malawak ang pag-iisip? Sapagkat ang katotohanan ay di maabot matarok. Marupok ang tao. Takot mamatay. Takot mawalan. Takot maubusan. Takot saktan. Ngunit kung lahat ng ito, makikita ng Ama ng dahil sa Kanya'y nagawa mo, tinupad mo, isang araw magigitla ka. Lahat pala ng ginawa mong kaukulan para sa Kanya, higit ang ganting nakaukol, nakalaan para sa iyo. Subalit, sino nga ang mangungusap ng ganito? Samantalang mismo'y tao'y walang batid na totoo. Kaya't kung nagtitiwala kayong may Espiritu Santo, tatanggapin niyong ganap sa buhay niyo upang mapalaya kayo sa pagkalipin niyo at maging marapat kayo bilang totoong tao. Ngunit at pasubali, kung nasa sa inyo ang Espiritu, ngunit hindi nga ninyo mawawaan ang mismong gawa ng Ama sa buhay nyo, paano niyang masasabing, anak, ako nga ba ang nasa sayo? Kaya dito niya sinusukat ang tapat at huwad. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kapag sa tao ka nga nagmasid, tumitig at nakinig, magugupo ka sa takot mo, pag-aalala at pagkawalan ng pag-asa. Subalit tumitig ka sa kapangyarihan ng Ama at laging masdan mo ang kalangitan niya, makikita mo kung paanong limuusad ang ulap at masasabi niyang, anak, ikay mapapausad ko ring ganap. Makikita mo kung paano hinahawi ang dilim, masasambit niya rin sa'yo, anak,
mahahawi ko rin yaong sayo'y dilim na buhay. Makikita mo kung paano sumisilay ang liwanag ng araw. Masasambit niya rin sa'yo, anak, naging dilim man ang magdamag, ang araw ko'y nakahintay, naghihintay upang ika'y liwanagin at tanglawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paminamahal, bilang Apo Kunching, ang mga karanasan ko'y napakarami na. Kaya't sinasabi ko pong diretsuhan sa inyo, kung sa tao ka makikinig, ay talagang wala na. Bakit po? Kasalukuyan at mga nakaraan ay naganap na. May nangyayaring kaganapan sa buhay ko'y ganito. Haharap sa akin. Gusto ko po kayong ipaglaban, ipagtanggol. At ako'y gayon ko po kayo kamahal. Ngunit sa kabilang dako naman, may makakarating din sa'yo. Gusto ko lang pong masigurado ang sinabi ni ganito. Kung totoo po bang blank, blank, blank. Sabi ko sa Ama, Ama, paano nga bang makakapakipagtotoo ka sa mga anak mo? Eh samantalang mismo mga lingkod ay na naglilingkod na ay nagagawa pang linlangin ako mismo na naglilingkod ng tapat sa'yo. Kaya hindi nakatakataka. Ako po, unawang-unawa ko na ngayon. Hindi na po ako magtataka kung yung ibang tao na hindi naman lingkod eh, niloloko ako. Eh kung yung tunay na lingkod na nagsasabing mga lingkod eh, nanloloko, di po ba? Subalit, isa man wala ako pong tutukuyin, sasabihin, sapat na ang ako ang nakaalam kung paano ako paikutin. Ngunit hindi ako pwedeng katulad ng isang turumpo para umikot kapag hinagis at pag natumba ay tumilapo na. Sapagkat ang Diyos naman po ang nagtalaga kung ba't ako naririto. Ano po? Ang tanong, sabi ko sa Ama, sino po ba ang gagantihan mo sa mga ganitong kaganapan? Sino pa ba, anak? Ang nagpapakatotoo ba? O ang nagagawa niyang lokohin ng kapwa niya? Hindi ko po hinihiling na parusahan mo sila. Ngunit ang hiling ko, bahala ka na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pawang katotohanan po, hindi naman ngayon ginawa mo, ngayon din ang ganti sa'yo eh. Kaya kung minsan nakala ng tao, pag nagmimisahe ako, may galit ako, di po ako nagagalit. Kung ako po ay may galit, hindi na po ako haharap sa inyo. Kasi dinadaya ko lang ang sarili ko para magalit ako, di ba? Alam ko naman pong pag nagkagalit ako, ako mismong mahihirapan. At alam ko rin po naman na kapag nagsinungaling ako sa harapan ninyo, ako rin po masasaktan. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin at tinatawag natin, pinagsisigawan ko, ay walang malilihim sa Kanya. Ay ba't ako magsisinungaling sa inyong harapan? At bakit naman ako magpapatama? Hindi ko gagawing magpatama
Sapagkat kung ano inuulat at inilalahad, yun lamang ang dapat, di po ba? Ngayon, paano ang kagalakan at kasiyahan ng amang ibinibigay sa akin para mapatotohanan siya ang umaaliw sa akin? Isang halimbawa ay ang si Arlene. Sapagkat yan po ang lagi kong hinihiling sa Ama. Ama, kung hindi na nga po ako nararapat at ako ang may sala, huwag mo pong pakita sa akin ang may natutupad at nagaganap ng hisang hiwaga, sapagkat kung ako hindi ko magagawang himala. Ngunit patotohanan niyo po sa akin ang katotohanan at katapatan mo na ikaw pa rin ang nagbibigay ng mga minimisahe mo. Kanina, habang naroroon po kami, Arlene, ano bang minisahe sa iyo kako? Pagdating daw po ng ikasyam na araw, ano sabi? May pipikit mo na yung mata mo, bagamat di pa totaling ganap na ganap, ngunit may gagalaw mo na ito. Ano naman kako nangyari? Eksakto po ikasyam, naganap ito. Purihin natin kako ang Ama. Siya ang totoo at hindi ako. Ngunit kung di ako magpapakatotoo, sino naman ang parurusahan? Di ba't ako rin? Kaya naman po, ang paglilingkod ko sa inyong lahat ay bukal sa aking kalooban at di ko pinipilit ang sarili ko. Sapagkat kung pipilitin ko na lamang ang sarili ko para magmaang-maangan ako sa Diyos at sabihin kong naglilingkod ako, hindi naman pala totoo sa puso ko, ako na rin po mahihirapan. Kukonsensyahin ako balang araw. Ayaw ko pong maganap sa akin yun. Yung ako'y usigin ng budhi ko. Sapagkat yan po ang totoong mangyayari. Sapagkat nakatala sa banal na aklat, ang nakikipagtotoong lingkod ay huwag mong lolokohin. Doon po ako maasa sa Diyos, kaya nagpapakatotoo ako. Sapagkat alam ko sa pakikipagtotoo ko, ang Diyos ang kakampi ko. Dahil wala naman po akong kayamanan, wala akong katalinuhan, at wala akong maipaglalaban, kaya ako'y piping-pipit. Parang luyang pinipit-pit, di iimik. Hindi kikibo. Ngunit ang Diyos na gumaganap sa buhay ko, at ang Diyos na nag-ata sa akin, salamat, patuloy niya akong pinalalakas, pinatatatag, pinatitibay, at sinisidlan ng kaukulang pahayag para ako'y makalaban sa bawat araw. Kaya't alam niyo po ba, ang sabi ko sa pamilya ko, lahat ng nakikita kong dumi na yan, di ko muna pagmamasdan. Habang ako'y dinadalisay, magpupuspos ako sa paglilingkod ko araw-araw. Ni ayaw ko na nga kakong pumikit man lang, gusto ko lahat ng tinatalay maitala ko. Para nang sa gayon mapuspos pa ako ng liwanag ng Diyos, sapagkat ito na lamang ang aking panlaban, ang ako'y puspusin ng banal na Espiritu. Parang salita niya ay siyang mamutawi at wag ang salita ng taong baka ako'y makapatay. Ng damdamin, hindi taong papatayin. Sapagkat ayaw ko kung paanong pinapatay ako ng damdamin ko, ay ako rin ay lumaban at ako rin gumanti. Hindi po, sapagkat napakasarap ang walang damdamin na masama sa kalooban. Halika nga, mahal na kapatid ko, ikaw na nasa duluhan. At upang lalo akong pagalaki ng Ama at lubos na maaliw, nandyan siya kanina, pinabatid ng Espiritu, sinugo ko siya, anak, para patanong ko sa iyo. At tinanong ko siya, ikaw naman kako, kumusta ka? Sa kanila ka magsalita para mapatotohanan, kaya ako lumalakas.
pangatlong araw ko na po kahapon sa pagbabanyos. Meron pong gawain kahapon. Kagabi po, pumila po ako ulit sa kanya. And pagkatapos po noon, nung pag-uwi ko po dito sa tinutuluyan ko pong bahay, ipinikit ko po yung mata ko. Sa totoo lang po, ang mata ko po ang may diferensya. Kasi po ang sabi ng doktor, yung kaliwa ko pong mata, ile-laser daw po. Tapos yung kanang kong mata, ile-laser daw po, pero hindi po sigurado o operahin po kasi bulag na raw po ako. Pero hindi po kami nagdalawang isip ng asawa ko. Kami po'y pumunta dito. Hindi po kami pumunta sa ospital. Alam po yun ni Apo. Pinili ko pong pumunta dito, nag-shampoo ako dito, pang-apat ka na pong araw. Pero sa pangatlo pong pagkakataon, nung gabi po, pinikit ko. Sa totoo lang po, wala po ako talagang nakikita dito sa kanan ko. Pero nung pinikit ko po, tinakpan ko po yung isa kong mata. Meron na po ako naaaninag. Alam ko na po ang kulay. Sa totoo lang po, dapat po ibigay niyo ng buong buo. Sabi ko po, kasi sabi ni Apo, ibigay mo lahat. Tanggapin mo ang Panginoong Diyos. Tapat ka. Isa puso mo yun. Ganun po ang ginawa ko sa pangalawang pong pagkakataon. Hindi lang po ito yun. May una pa po akong karamdaman. Ang una ko pong karamdaman, meron po akong bukol sa breast. Isang beses lang po akong sinama ng asawa ko doon po sa bahay, doon po sa Valenzuela chapter, kasi kasama po ako sa Valenzuela chapter. Unang-una lang po talagang pagpunta ko doon. Yung pinapaano po ng asawa ko para makarating po kami ng 3:00 ng hapon kasi darating po si Apo. Pero nung pagbabiyahe ko po noon, nahihirapan na po ako dahil masakit po yung breast ko. Ayaw ko po na merong lubak na dadaanan yung sasakyan namin. Pero nung pagdating ko po dun sa may Valenzuela, dun po sa Lingunan, nakita ko po yan si Apo, pero hindi ko pa po siya kilala noon. Unang-una ko pong pagdating po doon, kasama ko po yung asawa ko. Tapos po sabi po ng asawa ko, yan si Apo. Tiningnan lang po ako ni Apo noon. Sabi niya, anak, manalig ka. Sabi niya ganyan. Pero nung time na yun, nandun po ako sa pangalawang silya. Lahat po ng mensahe ni Apo, pinasok ko po yun sa puso ko. Wala po pong iba, taimtim ang panalangin ko. Tapos po nung naglalakad po si Apo noon, tinitingnan niya. Wala naman po akong katabing lalaki. May katabi po ako lalaki at saka matanda. Pero ang pagkasabi po, tandang-tanda ko po, sabi sa akin ni Apo, anak, magaling ka na. Salamat na lang po. Wala po akong, hindi po ako nagsisinungaling. Wala po sa akin. Wala naman po. Nawala po yung bukol sa breast ko. Hindi ho ako nagpa-ospital. Ang sabi nga ho ng asawa ko kung nagpa-ospital ka, hindi mo alam kung ano na nangyari sa iyo. Hindi ko ho natikman yung magpakemo-kemo. Hanggang ngayon, wala ho sa akin yung bukol na yun. Salamat po. Kaya nandito na naman po ako. Nananalangin po ako na may pag-asa. Lilinaw ang mata ko na sinabi ng doktor na bulag na raw po ako. Sabi po ng doktor pero hindi po ako naniniwala. Kasi po may nasisilayan na po ako ngayon kahit anong kulay. Araw-araw po akong nandito sa umaga. Yun po, ibigay niyo po talaga ng taus-puso yung panalangin niyo, ibibigay po sa inyo yun. Marami po salamat. Bakit pinatindig ng Espiritu ang kanyang katauhan? Bakit ba naglilingkod pa sa dakong ito? Sadya namang totoong-totoo at walang pagkabula. Naturingan ka nga lingkod kung sinungaling ka. Paano kapag bibigyan ng Ama? Kung dinadaya mong sarili mo at niloloko mo ang sarili mo,
Paano mo nasasabing lingkod ka? O dili kaya tagasunod ka? O dili kaya ay tumatawag ka sa Ama? Alam niyo po kung ba't di ako tumitigil? Ang tanong ng Ama, anak, kung pagugupo ka sa kanila, paano yung mga taong susuguin ko sa iyo para pagtiwalaan ako? Paano silang nanangailangan sa akin para magising at ako'y kamtin? Kung sila'y nagpadama na ako, di pa sila maging makatotohanan, ako na ang nakakaalam ng aking gagawin. Kung napili ko sila at hindi sila maging tapat sa iyo, ako na ang gagawa ng kaparaanan. Ngunit kailanman ikaw, huwag patatangay. Sapagkat, yan ang patutuong ako ay sumasayo, mahirap magpakatotoo kung gagawin mo lamang sa sarili mo. Sapagkat di mo kayang gawin bilang tao. Ngunit napakadali at napakagaang magpakatotoo kapag ang Ama mismo ang sasaiyo. Kung dumadaing kayo, may problema kayo. Mas matindi ang pinoproblema ko na di ko naman dapat problema. Sapagkat ako'y walang problema dapat sa buhay ko. Sapat na sa akin ang mahirap pag ganito ako, masaya na ako. Di naman ako naghahanap na ng kung ano-ano. Sapagkat hindi na sa akin kailangan yung sasabihin, may pagmamagaling ako magandang bahay, may pagmamagaling ako magandang sasakyan. Hindi na sa akin ito. Sapagkat iba na at iniba na ng Amang isip at damdamin ko, paniwalaan at hindi maninin. Sapagkat hindi na ako doon sa taong pagmamagaling, may ganito, may ganyan, may ganon. Hindi na po yan. Kung hindi niya po gawa iyon, hindi ko naman kayo pinipilit na ako'y paniwalaan nyo. Kung kayo'y masaya pa sa mga bagay, at pinagpapalit ninyo yung katapatan ng kapwa ninyo sa mga bagay, hindi ko na po kayo sisitahin man lang doon dahil wala akong pakialam. Ngunit, pinabatid lang ito sa inyo para makita nyo, sapagkat sinasabi nyo po, masaya si Apo Kunching walang dalahin. Mabuti pa nga yung di mo kaano-ano ang manakit sa iyo eh. Yung walang alam at karunungan sa ukol sa kabanalan, mas madali pang tanggapin niya on. Subalit yung alam mong kapanalig mo at kaisa mo, at nagagawa kang ganyanin at ganunin, katakot-takot, nakakatakot, sapagkat hindi ko alam kung ano'y gaganti. Sapagkat bago naman po ako naglingkod, may pinangako ang Diyos sa akin eh. Kaya yun ang inaasahan ko, yung pangakong iyon, na di ako pababayaan kailanman. Kaya hindi ko naman po'y katutuwang parusahan na niya ang mga tao. Ngunit malulungkot po ako, sapagkat ako man din tao lang. Hindi ko hawak ang buhay ko, ngunit alam ko ang Ama ang nanghahawakan sa buhay ko. Kaya binagkakatiwala ko na sa Kanya ang bawat araw ko at pinagagamit ko na sapagkat dito ako masaya. Hindi lang nagninilay ang tao. Nagawa ko ngang iwanan ng mga anak ko at asawa ko, ikaw rin tao, kaya kitang iwanan. Di ba ga? Sapagkat doon ako pinatibay ng Ama. Ngunit iniwanan ko man sila, hindi ko sila tinalikdan at hindi minahal. Mahal na mahal ko nga sila, kaya nagpapakasakit ako. Dahil ang pagmamahal ko ay hindi na sa material na maibibigay ko, kundi ang pagmamahal ko ay para na sa kaligtasan ng kaluluwa nila. At ganyan ko kayo kamahal din. Sa kaligtasan ng inyong kaluluwa.
Ngunit sadyang ang tao'y mahalaga ang material sa kanila. Sadyang ang tao'y mahalaga yung kunwari totoo sila sa kapwa-tao nila, hindi naman totoo. Bakit nagagawa ng tao ito? Di ba sila natatakot? Di ba nakakatakot? Hindi naman tao ang pinaglilingkuran mo at Diyos. Hindi Diyos. Diyos. Diyos na totoo. Kaya nga mga mahal, bakit pinatindig siya? Hindi para magmagaling na may nagawa ako, kundi para patotohanan na kaya ako naglilingkod, natatakot ako. Sa pakinabang ng marami, hindi sa sarili ko. Na kapag pinahalagahan ko ang sarili ko at nasaktan ako sa mga inaakala mong totoong tao, hindi pala totoo, baka matangay ako. Ngunit hindi nga po kailangan, sapagkat nandiyan naman ang makatotohanan, ang Diyos na totoo kanino man. Kaya ito lamang po ang habilin ko sa inyo, at ito nawa ang maging tandaan ninyo. Kaharap man ninyo ang kapwa nyo, di man sila totoo sa inyo at nakikipagtotoo kayo, hindi na po sa inyo ang ganti noon. Kaya ang wala nating dapat gawin, kundi makipagtotoo tayo, sapagkat sadya naman tayo mamamatay. At may dahilan ng kamatayan, magkakasakit. Ngunit masarap yung dinatnan ka na ng ganon, inabutan ka ng ganon, na hindi ka pinarusahan dahil sa iyong ginawa. Buhay ba nga ma? Kaysa, kaya ka hindi makausad-usad dahil sa akala mo'y napakabuti mo, ngunit hindi pala. At alam niyo po ba, nagmamaang-maangan pa kasi Apo Kunching, hindi po. Alam ko naman yung totoo sa akin at hindi. Kaya lang totoo at hindi, parehas lang ang pakikitungo ko. Sapagkat ganun ang Diyos. Ganun siya. Kaya totoo at hindi, parehas lang. Ngunit yung hindi totoo, siya ang bahala sa sarili niya. Sapagkat hindi ko na siya pananagutan at di na ako mananagot sa kanya. Siya na mismong gumawa ng kanyang kapahamakan. Buhay ba nga ma? Kaya magalak kayong mga tapat at totoo. Sapagkat ang Ama naman ay totoo at tapat, di ba? Kaya kung hindi ang tapat na Ama, ang paglilingkuran ay tama na. Tugot na. Huwag na. Bakit pa? Ngunit dahil siya'y totoo tapat, kailangang umusad ka. Sapagkat tulad ni Abraham, kailangang huwag kang masubukan. At alam naman ng Ama kung ano kaya mo. Kaya hindi ka pa naman gupong-gupo, tumindig ka pa. Sapagkat alam niya, sa pagtindig mo dahil sa Kanya, siya pa rin ay kasama mo. Mga mahal, pagarian kayo. Kapag totoo sinasabi mo, hindi mo mapipigil ang bibig mo. Lalo na sa ganitong gawain, nakatunghay ang Diyos na totoo. Kaya hindi maaring linlangin at dayain. Kaya, ang tao takot mamatay. Pero hindi niya alam sa ginagawa niyang kasalanan, baka sakaling sa ginawa mo yan, tinulog ka lang, di ka na nagising. Di ba nakakatakot siya? At yan ang pakatandaan nyo na pagtigatig ng Ama sa budhi nyo. Kapag sumingil na siya, budhi ng taong di totoo at sinungaling ang uusigin nito. Magandang umaga po, mga minamahal ko. Ngayon, ikaw na walang ginagawa, na minimithing masama sa kapwa, bakit ka usigin ng budhi mo? Bakit ka hindi mapapalagay? Bakit ka di mapapapatag? At alam niyo po ba, kapag ang Ama ang nasa sayo, may nararamdaman ka man, hindi ka daing ng daing. Sapagkat ang Diyos na dumadaing
sa iyo para ikay maglingkod ng tapat ang siyang kasama mo. Kaya nga pinapahintulutan kang magkasakit para makita niya kung sa kanya kay dadaing. Ngunit kung sa kapwa mo doon ka daing ng daing, tao ka. Wala ka sa espiritu. Buhay ba nga, ma? Kaya mga mahal, habang palang ikaw ay dinidikdik na parang luyak, lumalapas ang katas mo. Ganon ang Ama. Pinipit-pit ka niya para lumabas ang katas mo at makamta ng lasa. Ngunit, ang katas mo'y pakikinabangan dahil may kabuluhan. Subalit kung kinakatas ka dahil masama ka, nako, nakakadiri ka. At kasumpa-sumpa ka. Kaya ang katas mo, nilapirot na yung sapal ng luya, nahambing sa luya, itinapon lang. Ang katas ay hindi rin gagamitin, itatapon pa. Sapagkat wala kang kwenta. Mga mahal, kay sarap sa piling ng espiritong katotohanan. Pagkatapos, manghihingi ng tawad sa iyo yung kapwa mo? Pagkatapos kang siraan sa kapwa mo? Anong silbi? May silbi pa ba yan? Mababalik mo ba ang kasiraan ng kapwa mo? Hindi na. Maglumuhod ka man sa harapan ng kapwa mo. Kung sinira mo na siya, hindi na maibabalik yaon. Kung hindi totoo, pinaninira mo. Ngunit kung totoo, sulong lang. Gayon pa man, totoo man, kasalanan mo pa rin sapagkat bayan mo ang Ama. Hindi ba? Ang humatol? Hindi ikaw. Sapagkat tao ka lamang. Yan ang natutunan ko sa Ama. Magpakatapat, magpakatotoo. At yan ang dahilan kung bakit di kayo makalaya. Sinungaling ang tao. Alam naman ang Ama yung sinungaling at hindi, di baga? Ang mahirap pa sa tao, para lang makakuha ng kakampi. Hahanap pa ng kakampi sa kanya. Dadagdagan pa niya kasalanan niya. At nang kumampi sa kanya, nagkaisa sila, parehas kayo sa impyerno. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, kay sarap magpakatotoo. Hindi sila nahahabag sa kapwa nila, kaya gayon, di ba? Sapagkat kung nahahabag kayo sa kapwa ninyo, pagmamalasakitan nyo ang gawain ito. Sapagkat maraming nakikinabang na kapwa-tao kayo. Kung kayo mang ibang hindi nakinabang ay walang pakinabang, ngunit hindi kayo totoo, kaya di kayo nakinabang. Sapagkat kung totoo kayo, hindi man nakinabang ang katawan nyo, ang espiritu nyo at kaluluwa ay makikinabang. Sapagkat ito ay kaligtasan, ang dulot, hindi kapahamakan. Buhay ba nga, Ma? Kaya, ang wika nga ng Ama, anak, bagay man ang nawala sa'yo, may babalik pa rin habang may buhay ka. Subalit kapag ang nawala sa'yo, anak, ay buhay, wala ka nang babalikan pa. At yan ang nakakatakot. Hindi baga, mga mahal ko? Kaya ito'y sinisiwalat sa inyo para pagnilayan ninyo. Magbulay kayo. Hindi ba't dapat makitotoo ka sa kapwa-tao? At ang pakikipagtotoo mo siyang galak na dulot sa iyo? At kapag nakipagtotoo ka at nagalak ang puso mo, may galak na totoong hindi kunwari lang ito. Sapagkat ang galak na mula sa puso, kahit may pinagdaraanan ka, nararamdaman mo ito. Ngunit ang galak sa bagay, kapag nawala ang bagay, hindi ka na masisiyahan, malulumbay ka na at matatakot ka pa. Kaya't ito ang pawang katotohanan, ang wika ng Ama, nawa ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga, Ma?
Kaya nga, ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob at ang pahanggang ngayon at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Nang dahil sa isang katauhan, pinagpala ang buong daigdigan, ang lahat ng bansa'y nakinabang. Nang dahil sa isang katauhan, naligtas ang maraming kaluluwa. Ikaw, sino nililigtas mo? Sarili mo para masaya? Hindi ka magiging masaya kung ginagawa mo'y masama sa kapwa mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung papaano noon ang bibig ng tao ay dinatalan at nakapangusap sa katauhan ng mga hinirang, magagawa rin ngayong gamitin ang bibig ng tao upang mailuwal at sa pananaw ng tao'y tao ang nangungusap. Subalit, ang mga walang pandamay di nila mababatid ang pawang katotohanan na ang ama nila ay nakipagtipan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tunay nga ba ang Diyos? Sapagkat ang Ama ay totoo at tunay. Kaya naman, mula kay Mateo, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya doon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isiniloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, pinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay may makapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Katotohanan, yung aking tinuturan, o taong aking mga minamahal, kayo'y ganap na magnilay, magbulay na tuwiran, yung inyong kaisipan. Kung ganang pagkatao, walang mababaybay sa inyo, walang mapapagaling, walang gagaling. Ang may pandinig,
sa inyo'y nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Yamang kayo'y naririto, bulayin ang tinuran ko, sa pag-isip nyo'y matamo nyo ito. Puso ninyo'y kamtin, yung tunay na barapat, pag-ibig na matapat sa inyong lahat. Katotohanan ang aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Kaya tinanong ang mga tao, alin ba ang mas mahirap? Ang tumindig ang isang paralitiko o magsabing pinatatawad? Sapagkat, sino nga makagagawa noon na pagdakay makalakad ang isang paralitiko? Maliban ang Ama na nagtataglay ng kapangyarihang mula sa kataas-taasan niya. Kaya, hindi nila mawawaan ang pagtuturang pinatatawad ang mga kasalanan sapagkat sila'y makasalanan. At ang taong namumuo ang dilim sa isipan, kailan may walang pangunawa sa kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang kailan makalalaban ang mga taong sinungaling. At hanggang kailan din ang pagsisinungaling. Hanggang kailan ang paglilihim sa katotohanan na ang Ama ay walang maililihim. Hanggang kailan, mga minamahal? Sino ang may dala? Siyang mabibigatan. Yan ang pakatandaan. Kailanman hindi mabibigatan ang walang pasanin. Pinasan mo ay bagay, bagay ang ibababa mo. Pinasan mo'y kasalanan, kasalanan ang sasapitin. Pinasan mo'y kabanalan, Ama ang iyong karamay, sapagkat ang katotohanan, iya'y kanyang ibibigay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian ka ng tuwiran, mga taong aking tinatawag, kayo'y ganap at maging lubos, na magliwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, anak, maging matapat ka lamang. Kahit hindi mo ako suhulan, patuloy pa rin kitang mamahalit, babahaginan. Diba yan ang sabi ng Ama? Sapagkat siya'y di masusuhulan. Ganon din sa mga taong minamahal. Kahit wala kang ibigay, tapat ka lamang magmahal, sila'y magiging galak ang nararamdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, sadya nga palang mahirap ang paghihintay, pagbabata. Ngunit kapag binata mo at totoo mong hinintay, magagalak ka rin naman. Tama po ba? Totoong totoo po yan. Halimbawa, sinabi sa iyo ng Panginoon, magbata ka anak. Diyan ka susubukan sa pagbabata mo, yung tapalan mo eka niyan. Tapalan mo eka. Kung dahil hindi ka pa totoong naniniwala at wala kang paniniwala, gagawin mo ba yan? Hindi, di ba?
Ang tanong, bilang tao, kung ginamit ka, hinuhulaan mo lang ba yung ginagawa mo at saka sinasabi mo? Di ba hindi? Kaya kung ano din ang inahatol mo sa kapwa mo, sa'yo din pinagtitibay para gamitin mo ito. Para mapatotohanang ikaw rin ay sumusunod, hindi lamang ang kapwa mo. Buhay ba nga ma? Kaya naman, para makasunod ka, susunod ka talaga sa pagtitibay na may paniniwala sa Kanya. Dahil may nagsabi, nanggagamot po ako eh. Kaya lang pagdating sa sarili ko, di ko magamot. Tsaka yung pamilya ko. Bakit ka ako? Kaya hindi mo magamot, hindi ka totoo. Hindi naman ikaw ang nagagamot sa mga kapwa mo. At di rin ikaw ang magagamot sa sarili mo. Ang Diyos na sumasayo kung totoo ka, ba't hindi siya panaligan mong gagamot sa'yo? Tama po ba? Dahil, kaya mo nahahatol ba sa kapwa mo dahil pinaalam sa'yo? O bakit sa sarili mo di mo gawin? Bakit